adlaw sa tanan. So napadara po tayo nga nagapasalamat sa Ginoo sa iyang gihatag kanato na nindot na adlaw. Siya po na nagahatag kanato padayong provisyon kausod sa panlawas, mosad sa pagpadayon niyang pagpadayan sa iyang kaugalingon kanato. Mao na padayon natin ginapasalamatan ng Ginoo. Sa karong adlaw, nagapasalamat sa kami sa tanan na nagapaminaw, labi na sa padayon na pagpadayon pag-ampo sa maong kalihukan, labi na sa pagpadayon sa ato ang programa. So naata karon sa atong Bible Gospel Hour, kauban nato karon si Brother CJ De Jesus, ako karon si Pastor Christian De Jesus, nagauban kaninyo o nagasulti kaninyo sa usa ka maayong adlaw. So arita sa ato ang welcome o sa pagtimbaya sa ato ang mga kaigsunan. Una ako ang ihatag ng panahon kang Brother CJ para sa iya ang mga paghatag o pagdasin sa ato mga kaigsunan. Brother? Thank you, sir. So, una-una nagsalamat po ko sa Ginoo kay nanamot tayo kayo nga kapadayon aning Bible Gospel Hour na to, kay to my knowledge murag na late gamay ang pag-upload ng mga series, pero salamat sa Ginoo kay nakapadayon ka. Padayon na ako, salamat na ako sa mga nag-view din sa Bible Gospel Hour na series, labi na sa mga churches na kauban sa Lord Jesus Christ, Bible Gospel churches. So, pang-grade na ako ang mga church, mga members sa church, sa mga taga-Tagbilaran na church, mga taga-Dawis, basak na ko, Albuquerque na mga churches, grade na mo, yung adlaw ng tanan. O sa mga churches po na mo nasa layo, churches na Kalapi, Agnan, and mga nasa Carmen, Bay, Lubang. So, kanilang tanan. Great po na ako ang mga members sa mga ministries, sige mga sa children ministry na ito. Karon na nagaliw, mayroon ka daw kanina sa mga kauban ko na mo sa mga youth nga mga ministries. So, daghan kita. So, great ko din yung tanan mo. Salamat sa pag-uban ka naman sa Dream Bible Gospel. Kung sa uban pa na mga greetings, naghatag na ako Pastor. Okay, no? So, padayon ta naghahatag pagdasig sa atong mga kaigsuunan mula sa taga-Tagbilaran, no? Sa mga kaigsuunan nato, padayon nagpaminaw sa tanang pamilya. Mausad sa kaigsuunan nato diha sa Dawis, sila inaubanan, no? Nila Dr. Gaturan, nilang Pastor Chibar, mausad sa atong kaigsuunan diha sa Albor Valley. Nagpasalamat kami sa inyong padayon na pag-ampo sa maong kalihukan, no? Kaubanan nila Pastor Sirio, mausad sa Basak Dako, no? Si nila Pastor Naron, no? Pastor Samar, no? Pastor Samar, and dyan sa taga-Luway, Alegria, kang Pastor Jomark Desponte, mapod sa mga kalihukan nila diha sa Luway, Calvario. Dili man nato sila matagsa-tagsa, no? Pero mga kaubanan diha sa taga-Gindulman, sa kasimbahanan sa Gindulman, kasimbahanan diha sa Ubay, sa Buenavista, Lubang, no? At saka diha sa Kalapi, sa Katimpian, sa Carmen, sa ubay-ubay na to mga kaigsuunan na padayon na nagapadayon paghatag sa ilahang pagdasigsad sa mga kalihukan. Nagpasalamat din kami sa padayon nila. So mga kaigsuunan, dili ta magalangan, gatuon ta sa pulong sa Ginoo. Naata karon mga kaigsuunan sa Lucas Kapitulo 18, mao ipagatunan nato. Ang Lucas Kapitulo 18 makit-an nato, no, ang padayon na paghatag, no, pagpadayag ni Kristo sa unsa gyud ang mga sinasabi nga standard. Mga kaigsuunan, ang pinakaanindot ani kay ang standard na pinapakita diri sa Bible mao gayud ang magpadayon, no? Sama sa iyang gisulti sa Isaiah
40, no? Nagasulti gayud siya. The grass wither, the flower fades, but the word of the Lord endureth forever. Mga kaigsuunan, karing mga pulunga mao gihapon ang magpadayon, mao gihapon yung magpabilin, mahuman man ang tibuok kalibutan, mao gihapon mga pulunga. Mao na siya na mao kini ang usara gayud ka standard, ang manual sa ato ang kinabuhi. Wala na ilahan. Naay daghan magasulti na naapay lain silang mahunawnaan, pero mga kaigsuunan, ang pulong sa Ginoo mao ra jud magpabilin. Mao na siya na kani gayon ang ato agayong ginabarugan. Ang Biblia. Biblia usa ka pagpadayag na ginahatag sa Ginoo, usa ka dakong oportunidad para kanamo. So sugdan nato no sa Lucas kapitulo 18 ug ako ang hangyoon si Brother CJ sa paghatag niya no sa iyahang mga natun-an aning mga kapitulo. So Brother CJ. Okay, so thank you, Pastor. So, mo to no, actually tinuod tong giingon ni Pastor na kinedyo og Bible, it really shows kung saan ang standard sa Ginoo o base sa atong verse na gihatag niya. So, diri sa chapter 18 or ano lang, a bit recap lang po sa overview. Kaning libro sa Luke, isuwat ni Dr. Luke, no? So, mo din ang iyan dito. Suwat kauban siya sa itong gospel series. Diri sa chapter 18, actually cover na ko from verses 1 to 17. From those mga verses, kitaan gapakita siya mostly about sa faith. So murag kay ba matatali anak pastor no, about sa faith. Unsa na siya ka grabe na siya ka important sa atong kinabuhi karon. So kita nato na daw sa from the verses 1 to 17 na siya gipag-ingon nga mga parables na siya gipag-ingon nga mga parables. Ang una is about sa usa ka widow nga padayon siya sa usa ka judge o pag sa term na pastor kanang magpadayon siya o magpadayon siya o sigigdong sa judge about sa iyang present na situation as being a widow. Sunod nga parable na giingon ana sa Ginoo is ang parable sa ka Pharisee ug Paglisya. So ang sunod ana is about situation nga naay mga bata na ganahan mo duol kang kasuso. So ako overall nakita na ako nga first off sa diri sa verses 1 to 6 1 to 5 no nga di ba ma-notice nato nga ang widow labi na sa verse 5 kabutang dira nga lest by her continual coming continuous pero ang term jud ana is persistent jud siya. So makuha na anak nga sa ato ang faith no so being of a faith di ba usually kita jud since naaman ta sa kalibutan we face daghan jud ang mga trials di ba pastor relate na to din nga nadyo tayo makuha nga mga trials ihatag sa kalibutan kunya napabutang dire nga dapat kita sa ato mga verses na giingon na kita dapat persistent ta sa ato pagduol kang Jesus sa duol ta sa Ginoo especially in the form of prayer so dapat persistent ta sa pagduol nato sa Ginoo when times of trials no? So again napoy difference na actually lang na continuous consistent ay o persistent there are two very different things so continuous sunod-sunod mo na discipline siya pero ang persistent murag na jud siya kadasi na want na mo padayon jud og drive and that is unsa jud kinahanglan nato dapat persistent ta dapat makasalig jud ta nga ang Ginoo open jud siya nga duulan nato. So magkuha man jud nato. We all need someone nga maistoryahan, di ba? We always need as mga tao nga hilig jud og communication. We really need someone nga pwede nato ma-open up with. Yeah. It's good to know na ang Ginoo
kita, all we need is ay baka persistent sa pagduol sa iya. And that is my faith. Yeah, sunod dire is ang pagka-Pharisees, Pharisees and publicans. So nakita nato dira kapakita ang Ginoo og adto ka tawo ang Pharisees, which is ang pag-ampo niya is makita nato murag a bit na pagkahambog ang iya. Meanwhile ang publican dire needed so siya o murag wa siya ni lift up sa iyang mata ato sa heaven, no, pero mura siya nagpaka-humble, nagpahilubos sa iyang kaugalingon. Makita nato sunod ana mga kaigsuonan is ang pagka-humble, no? So through our faith. So ako personally na-strike ko ani nga mga chapters kay nadyo ko sa problem of being prideful. So ma-accept yun na ako nga nadyo ko times nga mulabaw ang pride. Makita nato diri nga Ginoo na siya gibutang actually diri sa 14 basahan ako. Matag usa nga nagapataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug siya nga nagapaubos sa iyang kaugalingon ipataas. So kita nato dira ang pagka-humble sa katawo, different sa katawo nga sige garbo. Kita nato dira dako jud siya nga difference, and napoy difference ang being rather humble. So makita nato dira although nga ingana ang Ginoo man ang magpataas sa atunga. Diba? So even if ang tibuok kalibutan magatan-aw nato nga kita ang pinakaubos sa tanan, no, kay sa pagkahambol nato basig tan-aw sa kalibutan nga kita ang pinaka lowest of the low, pero makasalig ka nga ang Ginoo siya ang mopataas sa atunga. And that's another thing about having faith sa Ginoo. Sa last sa ako is kita nato pinakalingaw po din ako kay kining sa mga tama sa verse 17 kay actually kauban ni Brother Meljon, we are in the children ministry. Makita jud namo nga ang faith sa usa ka bata o ang faith sa uban nga mga tawo it's very different. Kay kung tan-aw jud testimony lang nako ang mga bata kuyaw ang ilang faith kay it is very simple. No? So ingnan lang nimo sila ingnan nimo a story about salvation sa unsa ka grabe unsa ka nindot ang ihatag sa Ginoo nga gift nato which is salvation. Kaya maningaw pud niya na kay makabelieve ra pud sila dito ba. Like although na sila yung mga questions, ini kay answer nimo sila og sakto, walay murag garbo nga gaingon ba ako'y sakto. Dili ang makita nato nga sa usa ka bata ang concept of Jesus, the concept of faith, it's very simple. That's because it's actually very simple jud po. Giingon dira nga verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. So makita nato nga bisan faith man lang na sa presa child, bisan bata, di ba? Very simple kay na concept sa bata. Sa Ginoo dako na kayo maka-enter na ka. Kung gi-describe niya diri nga pwede na ka maka-suit sa kingdom of God. Sabi sa kinana ng faith. Yeah, I think napod na verse actually no nga katong mustard seed sa mga kung diri sa Luke no nga ini ka na kay faith na gagmay, hindi ka magsulod na ang gagmay, if you continue to nurture it, ang mustard seed nga bisag gamay kaayo mudako na, and then it's going to be something great. Yeah, makita na ko dira ang about faith, no? Sa faith being about having the persistence sa pagduol nato sa Ginoo, and being humble kay gasalig ta sa Ginoo, and having faith na very simple kay bawta nga ang Ginoo makasalig ta sa Ginoo in everything. And actually sa mga sa ako ang aside sa starting of verses, ihatag na ako ang pastor sa mga nabilin mga verses. Okay, no? So, salamat Brother CJ. Mga kaigsuonan sa padayon nato na pagtuon diri sa Bible, actually naidaghang mga tao na naglantaw diri sa pulong sa Biblia, isip siya na murag mga tulumanon, no? Kasagaran ang mga tao karon kanunay na sila maghisgot nganong dili sila moduol sa Ginoo. Kasagaran nagasulti sila na
ay dili ko ana kay daghan kay mga tulumanon. Pero actually mga kaigsuunan, usa ka nindot na gusto nato na maipakita mahitungod sa Bible is ang tulumanon is actually it's only a result. Ang tulumanon is resulta lamang. Mga kaigsuunan, ang importante sa atoa na makit-an diri sa Biblia is makita nato na ang tulumanon na bisag kinsa wala gayoy makatuman. Kay kahibaw ta kita mga tanan nga anay nagtuman para kanata maubitaw na si Kristo. Ang pagkinabuhi ni Kristo nakita nato na siya ang nagkumplito sa tanang tulumanon. No? Kay di man makaya sa tao. So unsa man ang ginapakita kanato sa Ginoo? Unsa man ang iyahang gipadayag? Kaya bawat mga kaigsunan na ang Biblia pagpadayag ni, no? Pagpadayag ni sa ato pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon diri kanato. Wala siya nagpakita na kani ang mga tulumanon. Dili na niya ang iyang gipakita. Ang iyang gipakita is kung kinsa siya, no? Mao na siya mga kaigsunan na importante kaayo na sa atong pagbasa diri sa Lucas kapitulo 18, dili ta matutok sa mga tulumanon. Kay nga naman, no? For example, kaning moingon ta na persistence, no? Persistence sa pag-ampo. Mga kaigsunan, pwede raman mag-persist ka. Pero hangtod dili mausab ang imuhang hunahuna, mahitungod sa imuhang ginahimo, wala na tulos. Kay atong hinumduman mga kaigsunan ano, kaning mga pulonga connected ni siya, no? Nagkahiusa ni siya sa paghisgot mahitungod sa ang kinsa si Kristo, no? Ginapakita niya na si Kristo dili hisama sa usa ka nagahusga og tao na wala nakaila sa Dios. Instead, mas ganahan galing siya na makadungog kanato, no? Pero hangtod dili nato makita nganong gusto siya gusto siya makadungog nato, dili nato masabtan ang pagkahiusa sa maong pulong. Kay pwede naman nato, sige butangan na kog schedule, kani ang orasa magkuan ko, kani orasa kuan ko, kani. Pero kana siya mahimong tulumanon mga kaigsunan. O ang lihok, no? Ang paglihok, ang mga pagsakripisyo, ang tanang mga buluhaton, dili naman na siya makahatag o himaya sa Ginoo. Sama sa iyang gisulti, no? Sabi niya na to obey is better than sacrifice, no? Ang gusto nang i-obey natin is kaning iyahang gipakita, ang pagpakita sa iyahang pulong. Ang pulong si Kristo man, no? So napakanindot na makita nato na kaning mga gisulti kanang pagpadayon sa pag-ampo, kanang pagpahiubos sa imuhang kaugalingon, kanunay nato pangutan-on nga naman, no? Nga naman na kinahanglan ko na kanunay ko mag-aampo. Kay ang Dios na ako ang ginisimba, ang ganahan siya makikistorya ka nato, no? So sobraan niya ka gusto na makikistorya ka nato, bisan kita wala nangita niya, siya ang naghatag og paagi para kita makakita niya, no? Kaya nga makikita natin sa ato ang gibasa karon, no? Sabi niya na dito sa Bisaya sa kapitulo 18 versikulo 6 nagasulti siya, ug ang Ginoo miingon paminawa unsa ang giingon sa dili matarong nga maghukom, ug dili ba ipanimalos sa Dios ang iyang kaugalingon nga mga pinili nga nagatuaw adlaw ug gabi ngadto kaniya bisan siya nagapailog og dugay kanila. Ako magsulti kaninyo mga kaigsunan. Basta ang pulong maoy magsulti, makita man ni nato sa Bible. Naging siya, ako nagsulti kaninyo nga siya manimalos
alang kanila sa madali. Bisan pa ni Hana sa diha nga anak sa tao nagaabot, siya ba makakaplang og pagtuo dinhi sa yuta? Mga kaigsuuna, no, makita natin kung gaano ka-importante na ang makita nato is yung kabubuton sa Ginoo kangano kita makig-istorya kaniya. No? Kasi mga kaigsuunan, sa totoo lang, ang tanan, no, ang katibukan ani, ang tanan nato na gubat, ang tanan natong gubat na aragyod sa ato ang unahuna. Dili pwede na, yes, pwede na maglihok, muabot ang panahon kung puros lihok lang, puros mga pagtuman lang, pero wala na siya sa inuhang unahuna, wala na yung dili, wala na yung gamit. Bawbitaw na ingon siya dire, samot na, no? Sa aning panggitabua na diin ang usa ka balo nagsiigduol adto sa dili Dios noon na husgado, pero nakuha gyapon ang iyahang gusto tungod kay nagapadayon siya, samot na kita kay ang Dios dili ganahan kanato na sa tinuod lang dili siya ganahan na kita maglisod-lisod. Simple kaayo ang hatag niyang mensahe kana. No? Simple kaayo kay nga naman kay siya na ang nagtuman ni aning tanan. Ang ato na lang is kita musunod. No? Musunod sa kabubuton sa Dios. Unsa di ay ang kabubuton sa Dios? Ibutang nato sa atong hunahuna na ang kabubuton sa Dios is para ang tanang tao maluwas. Wala na ilaing tuyo ang Ginoo nga gusto siya magpailakan nato. Ang tuyo niya is kita magibalik kaniya kay siya nahigugma kanato. Walay pili na tao. Ang tanang tao iyahan gitagaan ug gigayon para makadungog sa pulong sa atin. Pero kay pa naadyo tao na mopili na sa likway sa Ginoo. Pero di pa na niya dili man mamugos ang Ginoo kay nanuman kay ang Dios gugmamay. Ang gugma dili mamugos, no? Kaya nga balikon na nato na ang katibukan sa ato ang nabasa sa Lucas kapitulo 18, puros gyud na siya mahitungod sa hunahuna. Sama sa sunod, no? Sa bersikulo 9 hangtod sa 14, diin nagsugod, no? Nagsugod ang tao na yun siya na nung sulod ang usa ka Pariseo, yun siya na, salamat ko sa Ginoo kay dili ako parehas aning publikano. Pero mga kaigsuunan, sa iyahang hunahuna siya naghinambog kay naa siya grabo kay dili lagi daw siya usa ka daotang tao. Pero mga kaigsuunan, kung ang atong lantawon ingon ta na awaton ako tong publikano kay ginadugdog niya ang iyahang dibdib, no? Para lang makita na usa siya kang makasasala. Pero Ginoo ayaw na mga kaigsuunan, again sa unang-una, ayaw na na basta magdugdog ka sa imuhang dughan, ikaw mahimong mas balaan kay sa uban. Dili gyud siya sa liho. Kung dili ang pag-isip nganong ginadugdog sa maong publikano ang iyahang dughan. Una-una, dili ang liho ang importante, kundi ang una-una. Kaysa hunahuna niya, gidugdog niya ang iyang dughan. Kay kahibaw siya na kaning dughan. O ano man dughan, unsa man ang hunahuna na sa nimo. Kay ang dughan ari magikan ang kabalaka, no? Garbo, mao na ginadugdog niya. Pero dili ang aksyon ang importante, kung dili ang gihunahuna nimo man gidugdog man. Mas importante ang hunahuna. Hinumduman nato mga kaigsuunan, kaning ato ang gubat kanunay gayud na asa hunahuna. Kay kung wala ka makakaplag, wala ka nahimong wala na abli ang imong hunahuna sa gipadayag sa Ginoo, puros ra katulungan, puros lalihok. Ang lihok wala na siya kwenta kung wala ka kaibaw ngano. No?
Ngunay kanunay ginabalik-balik. Kung maupod ang kaluwasan. Ang kaluwasan wala sa libo. Ang kaluwasan anaa sa pagdawat sa iwang una-una sa grasya. No, kana bitang makauna-una ka na gigrasyahan ra gyud ko sa Ginoo. Maunay rason na kanunay ikaw makapasaylo. Kay nga naman, di pasaylo man ko sa Ginoo. Ano kinsa man ko para di magpasaylo ka. Di ba? Maupo na siya sa mga eskwelahan kung ikaw estudyante, maupo na. Kanunay una-una mga kaigsuunan. Ug pagpadayon pagyud nato, no? Padayon pagyud nato sa bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 25. Diin ang tao kaning usa ka dato na tao. Ingon siya, natuman na nako ang tanang tulumanon. Gisugdan pagyud na nako pagkabata nako. Nung alam nyo, basta batanon, kita man tanan ni akin anak. Basta batanon, di ba, askil ta kaayo. O kita mahimong askil kaayo, kita mahimong garbuso. Kay makalihong gud ta, ikumpara sa uban. Dagan gud ta kaya mabuhat. Muna siya na, masabtan po nato na na-adjoy daghang gabo, basta medyo batanon pa. No? Kita man tanan ni agi anak. Pero ang kanindot kay samtang ikaw nagadako sa pulong sa Ginoo, naghinay-hinay ka, uguna-huna na, ay, di ay ka na ang tuyo sa Ginoo panako. Da pa din mas labaw. Sama ani, no inyo siya na, nabuhat na ako ang tanan. Pero unsay gisulti sa Ginoo, napay kulang nimo. Ang kulang is ang pagsunod kanako. Man naman, yung sa isulti niya, no? Sabi niya na, ibaligya ang imuhang tanan. Kaya ang mahita ko, o dili ibaligya ang tanan niyang kabtangan, dili ka makasunod sa Ginoo. Kaya naman, mas labaw pa ang kabtangan kaysa imuhang ginasunod. Ang gusto sa Ginoo na ikaw, ang imuhang muna-una, magsunod niya. Kasagaran manggod ang seguridad sa tao, anaa sa hunahuna, uy, daghang kwarta ang akong bangko, bahalag maunsa ko karon, andam ko. Kung masakit ko, ay paliton ako ng ospital. Paliton ako ng doktor. Pero mga kaigsuunan, kung ang hunahuna nimo, kay ang imong lawas karon gabitunon sa Ginoo, siya ang mag-andam sa pag-andam sa imuhang lawas diha sa ministeryo para sa Ginoo. Siya. Masakit ni, siya mo provide. No? Wala ba ko nag-ingon na dili ka muliho, di mo ka na mag-ingon na pag tinapulan kay ang hunahuna sa usa ka Kristohano, dili siya pwede magtinapulan. Mga kaigsuunan, ang tanan gayud natong gubat na adjud sa una-una. Mauna na importante na tanan kung basahon pagaling nato ang mga uban pang mga bersikulo diri sa Biblia, makita nato unsa kagamhanan, unsa pud pwede kita mahimong makuyang sa atong una-una, no? Padayon pagaling nato diha sa bersikulo 26 hangtod sa 34, naghisgot na siya mahitungod sa siya na kinsa naman di ay ang maluwas. Nakita ni Pedro na iyon siya na kung ang dato maglisod manggaling og sulod diha sa gingharian sa Dios, kinsa na naman di ay kay ang tao mangita man jud og kwarta. Kinsa pa man ang wala may tao na dili mangitag kwarta. So kinsa man unsay tubag sa Ginoo, sa tao imposible. Pero sa Dios posible. Kaya nga naman, ang tanang buluhaton gituman na ni Kristo o siya mismo pagyud ang nagpakamatay para pagtubos ka nato. Kaya nga, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, posible ang tanan. No? Kung kana lang yun, maunang-unaan nato, dili na ka magsalig sa imo ang kaugalingon na, kada New Year na lang, mag-New Year's resolution ka. No, dili nimo kinahanglan og New Year bago ka mausab. Dawata si Kristo ug dawata ang iyahang grasya. No? Kay si Kristo mo ni grasya nato, no? Mo ni libre.
nagihatag sa Dios ug kita makasabot nga uy dili di ay pinaagi sa ako ang buhat na ako maluwas kung dili pinaagi sa grasya sa Ginoo kana lang pag kita nakasabot ana masabtan nato na dako kang makasasala kinahanglan gyud nimo og kaluwasan ay naay daghang mga tao na di gyud sila mo ilan na wa man ko nakapatay wa man ko nakapangawat wa kay kalahian aning gisulti sa dato na tao na ay kulang. Unsay kulang? Sunod. Follow. Follow me, sabi ni Christ. Ano pa ang sunod, no? Sabi pa niya rito sa verse 35 hangtod sa 43, nagapakita diha, diin ang katong buta. Katong buta, wa galing siya nakakita sa nawong ni Kristo, nagsulti siya, anak ni David. Mga kaigsuunan, makita nato unsa kabililhon. Wala gamita sa Dios ang mata sa buta para ang tao maanaay pagtuo. Sige, gamit. Una-una gihapon. Sa huna-huna sa maong buta, bisan wala niya makita si Kristo ay baw siya na siya anak ni David. Diin kare nagasulti siya no sa 41 nag-ingon siya. Unsa ang buot nimo nga akong buhaton nga naa kanimo? Unay pangutanan ni Jesus. Og siya miingon Ginoo nga ako makadawat sa akong pananaw. Og si Kristo nagsulti og si Jesus miingon ngadto kaniya, dawata ang imong pananaw, ang imong pagtuo nakaluwas kani. Mga kaigsuunan, ang pagtuo dili makita. Sama sa gisulti sa Hebreo 11, no? Nagsulti gayud siya, faith is the substance of things we hope for, the evidence, no? Ang ebidensya, the evidence of things not seen. Mga kaigsuunan, kani galing makauna-una ta na kaning buta, usahay tungod kay sila nawad-an sa ilahang pananaw, mas dako galing sila usahay kung pagtuo. Kinawadan sila. Pero mga kaigsunan, dili ayaw mulata na kinahanglan mawadan pa kang pananaw bago ka motuo. Ang una na ikaw nabutaan diri sa kalibutan ug makit-an nimo ang tinuod nga kahayag. Ang una gihapon. Ang tanang gubat nato na agay sa una. Sama sa iyang gisulti, no? Basahon lang po na ako ang mga pipila, mga bersikulo. Isip hatag ka natong suporta, no? Dire sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 8, no? Sabi niya rito, sa katapusan mga igsuon, bisan unsa nga butang nga tinuod, bisan unsa mga butang nga matinud-anon, bisan unsa nga mga butang nga mantarong, bisan unsa nga mga butang nga pudli, bisan unsa nga mga butang nga angay higugmaon, bisan unsa nga mga butang nga maayo, ang kung dunay pagdungog, kung adunay maayong gawi, ug kung adunay pagdayeg, hunahunaa kining mga butang. Si Pablo nagsulti. Unsay angay natong ibutang, isuksok sa atong mga hunahuna. Dili ka ng puros pagdaot, dili unsa ka ng trending, unsay ka ng bag-o. Ang gisulti niya dire, bisag unsa nga mga butang nga tinuod. Walay baka. Sagaran, mamakak. Maoy sikat. Kanang dili tinuod. Pero sabi ni Pablo, kanang tinuod, butang sa imong nuna. Bisan unsang mga butang nga matinud-anon. Bisan unsang nga mga butang nga matarong. Sa kasagaran nga butang sa atong unang karon unsaon nato pag labaw sa uban. Isig laban na ita. Mo na rason nganong dili gayon mahapsay ang atong una-una. Kay mangita gyud tagpaagi, no, bisan galing ka na mulinya lang ta, di taganaan na maulan ita. Mangita tagpaagi na kita makalusot. No? Kay nga naman, kay ka na nabutaan, ang una na nabutaan ka o ang Dios, ang balang espiritu maghahatag ka nato og giya. Dili man ta nagginokdanay dire.
Ang Diyos ang nagahatag ka nato sa saktong oras, sa saktong panahon. Ang Diyos nakakita na sa tanan, walay makakuha, walay makaduga. Nakita na niya tanan. Ayaw hunahunaan na ang Diyos, kanunay mo intervene. Ano mo intervene na siya na nakita na niya sa sugod pa lang, nakita na niya tanan. Dili niya usbon kay naman. Ano usbon mo man niya, nakita naman niya tanan. Sama sa gisulti, walay makakuha, walay makaduga sa plano sa Ginoo. No? Isa pa may mga hunahunahon, kung adunay maayong gawi, kung adunay na ay pagdumog, kung sa diwan dumog, mo yung naunahon. Pero kasagaran ang babutang sa atong hunahuna is puros ka ng mga kalaway. Usahay, mulang tawta diha sa mga bisag kunsa, na gamiton pa yun nato ang atong mga mata. Ang puros masuod pa yun, baka malaway. Puros mga bad news, puros mga dili maayo. Mga kaigsuunan, makapawa ng paglaom ug maunay gusto sa yawa sa ato. Ang gusto niya kawaton ang atong kalipay. Nagihatag sa Ginoo. Ang Ginoo, ang yawa, kanunay nagsigigsulti na kulang pa ka. Dugangi pagngani, daghan pagkulang nimo. Kada adlaw na lang magsulti na wala kay pulos, dili na nimong haya, kinahanglan pa ka maningkamot, kinahanglan pa ning kana. Mo nagsulti sa yawa. Pero ang Dios ang sige sulti niya, bililhon ka. Kompleto ka. Ako nagbayad nimo. Ako ang nagluwas nimo. Wala na kulang nimo. Pero kasagaran, tungod lagi kay wala mahaksay ang hunahuna, ari ka mo tuo sa yawa. Dili ka mo tuo sa Ginoo. Pero kung ikaw, imuha gayong ablihan, ang imuhang kasing-kasing ng hunahuna, diha sa balaang espiritu, makita nimo diri kung sa kakabilin ko. Kani gayon mga kaigsuunan, ang naghatag na natong kaluwasan. Mauning pagpadayag sa Ginoo kanato. Una-una, ug last, no, bago ta matapos, gusto ko na ako sulti kining usapod ka sulti na pod ni Pedro, no? Kaya nga makita nato mga kaigsuunan sa unang panahon, sa panahon na sila ang mga disipulo anaa kauban ni Kristo, na siya daghang dili masangtan. Pero katong nabanhaw na si Kristo, ang kadasig, ang hunahuna, ang kaiso sa mga disipulo na lighon kay nanuman. Kung si Kristo na namatay, gibanhaw, sa may makuha sa tao kanino? Wala na. No? Wala na pwede hinuon kay bisan ang kamatayon na daog na niya. So nahimong bold, nahimong magawas nun ang pagstorya sa mga disipulo. Tanawa ang gisulti ni Pedro. Diha sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 13. Kani ang pahinumdum ni Pedro kanato. Sabi niya, sugdan ako sa 12, no? Ingon siya, ngadto sa kang kinsa inigipadayag, ang pulong sa Ginoo gipadayag. Nga dili ngadto sa ilang kaugalingon apan nganhi kanato sila mialagad sa mga butang nga karon gikataho nganha kaninyo pinaagi kanila nga nagwali sa maayong balita kaninyo uban sa balaang espiritu nga gipadala gikan sa langit. Nga sa maong mga butang, ang mga anghel nagtinguha sa pagtanaw. Sa sulti ni Pedro na ang mga daghang mga tao na tungod sa ilahang pagdawat, pagpadayag sa maayong balita kanila, pinaagi ni Kristo na padayag, bao ko'y gihingon nilang istorya. No? Istorya, nagtingo siya, nagkataho. Nahimong istorya nila, nasulti nila, napadayag po nila, pinaagi sa ilahang nadawat. No? Sa ilahang nadawat nga mga padayag sa Ginoo kanila, nagisulti diri kanato kadto kompleto. Mao bitaw na ang sulti ni Pedro, ni Pedro sa bersikulo 13. Tungod niini baksi ang mga hawak sa inyo una-una. Mga kaigsunan, kuya kayo, no? Bakson daw nato ang hawak sa atong mga hunahuna. Kay kasagaran ng atong hunahuna, kung dili na nimo baksan, magsige naglatagaw. Magsige nagsuroy-suroy.
Muna ang una-una sa usa ka tawo, usahay mga kaigsuonan ka na bitaw maglantaw mo sa cellphone. Ngay panahon na magsige lang kag scroll diha, magsige lang kag scroll diha. Kay ang imuhang una-una naglatagaw. Mauna siya na mapuno na siya o kagubot. Mapuno na siya og kabalaka, mapuno usahay na siya og pagkawalay bili. Usahay makita nimo dili maayong balita, ana ka mututok. Usahay makakita po ka na nainindot, masuya po ka. Naay panahon ng mga ka na mga binuang man ni, malipa naman ko, malipa na. Pero kanang kalipay, anak, kariyo ra po na, kay pag humana po ni mo another scroll, lahi na po, malahi na po ang imuang una-una. Kaya nga nindot kaayo ang pahinumdom ni Pedro sa ato, ayon siya, tungod niini, baksi ang mga hawak sa inyong una-una, pagmabuot. Sa nang pagmabuot, andang maguna-una ba? Sober. O laong hangtod sa katapusan alang sa grasya nga pagadanon nga kaninyo sa pagpadayag ni Jesus Kristo. Di ba nindot kayo mga kaigsunan na ang tibuok kasulatan naghisgot ka nato, dili ang mga tulumanon, kundi ang una-una. Kay once na makontrolar nato ang ato ang huna-huna, musunod ang mga kausaban. No? Kay ari man ang maguna-huna, no? Ari man ang magsugod sa una-huna. Mga kaigsuunan, no? Nindot kaayo na dili nato himuon ang mga bulok noon na walay gamit ang huna-huna. Kana siya mga tulungan usahay mo yung tanaan. Balik ko nato sa ganina, dili pwede na tulumanon lang na wala ka kaybaw nga ng ginabuhat na. Kay kana siya o padayon na nimo, mawala na bili. Masayang lang ang inyong panahon. Instead, kontrolar ang huna-huna. Ang huna-huna, o kana siya kanunay, moduol sa Ginoo sama sa usa ka bata. No? Sa mga sa gisulti ni Brother CJ ganina, nindot yun ang bata. Mga kaigsunan, i-train. Ang bata i-train, unya, obserbahin. Dili pwede na, bata ra na, ato anang taloon. Dili pwede. Obserbahin unsa ang ilahang pagtuo kay ikaw mismo makatuon. Ingana dito. Simple ang pagtuo. Ang pagtuo, nagani ka direct. No? Sabi nga niya, faith comes from hearing and hearing the word of God. Salamat mga kaigsuunan no? Sa mga panahon karon. Salamat po kang Brother CJ sa iyang paghatag no? Sa mga example sa pagtuo. No? Na mga paagi diin ang pagtuo gayon nagatubo. Kung kana siya magatubo og Diyon pinaagi sa puso. Wala na yung laing paagi. Kay gamitan pa ng itong laing paagi, mo pakapin na na. Sulti man sa pulong sa Ginoo, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kana ka makarelay sa kanang mga mahitabo kanimo, makita nimo diri sa Bible, pinaagi sa giya sa Balang Espiritu, maudi ay. No? So salamat kayo mga kaigsuonan sa inyong panahon. Sa pag-uban ka namo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo unta kaning Lucas kapitulo 18 naghatag ka nato og dugang kadasig ng ato ang hunahuna ato ang gayong kontrolon kay kada ang kabubuton sa Dios. Ayaw isip pa ang mga lihok kay ang paglihok nato kay bawta kaning lihok nato dili pwede ni siya mahimong basihan sa ato ang kaluwasan. Instead kani ang resulta sa kaluwasan. So karon mga kaigsuonan kami magpanamilit na again pasalamat kami sa inyo ang pagtuman kanamo nagauban kaninyo karon Pastor Christian Jesus, Si Brother CJ De Jesus. sa Diyos ang himayan.